Ana, magpapakasal ka rin ba sa Pilipinas? Nanginig ang boses ng aking ina. Ang hindi kapani-paniwalang kwento ng 4 na magkakapatid na babae na pawang nakapag-asawa ng mga Pilipino. Nangyari sa isang pamilya sa Romania. Ako, na lumaki sa Bucharest at lubos na naniniwalang mananatili sa Romania, ay sa kalaunan ay pumili ng ibang landas. Pakinggan natin ang kwento. Karaniwan ba na ang 4 na magkakapatid na babae na lumaki sa Romania ay magpakasal sa mga lalaki mula sa iisang bansa at doon manirahan? Minsan, naiisip ko rin kung paano nangyari ito. Ako si Ana. Lumaki ako sa Bucharest, Romania. Ako ay 25 taong gulang ngayong taon at kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas. Ang propesyon ko ay guro ng wikang Romanian. Bago ako dumating sa bansang ito, hindi ko kailanman naisip na maninirahan ako rito. Bagamat ilang beses akong bumisita dahil naninirahan dito ang aking mga ate, hindi ko naisip na tuluyan na akong mamamalagi rito. Ang aming pamilya ay binubuo ng aming mga magulang at kaming 4 na magkakapatid. Ang aking ama ay isang retiradong propesor sa universidad at ang aking ina ay isang guro ng piano. Ang aming tahanan ay medyo konserbatibo at walang gaanong kaugnayan sa ibang bansa. Kaya naman, nang sabihin ng aming panganay na ate na magpapakasal siya sa isang Pilipino, nagulat ang aming mga magulang. Si Maria, ang panganay, ay napakatalino at may malakas na pag-iisip. Matapos makapagtapos ng universidad, naglakbay siya sa Italy at doon niya nakilala ang kanyang asawang Pilipino. Sa simula, inakala naming isa lamang itong pagkakataong pagkikita habang naglalakbay, ngunit nagpatuloy silang magkausap at sa huli ay nagpakasal. Sunod naman si Elena, ang pangalawa. Pagkatapos ng kasal ni Maria, bumisita si Elena sa Pilipinas at nakilala niya ang kanyang asawa sa isang pagtitipon ng mga kaibigan ng mag-asawa. Sa ilang beses na pagpunta niya sa Pilipinas, unti-unti silang nahulog sa isa't isa at nagpakasal din. Ang kwento ni Ioana, ang pangatlo, ay mas kakaiba. Dumating siya sa Pilipinas para dumalo sa kasal ni Elena at nagkataong nabangga ang isang lalaki sa isang cafe. Natapon ng kape at sa paghingi nila ng tawad sa isa't isa, natural na nagkausap sila. Nagpatuloy ang kanilang ugnayan at sa huli ay nagpakasal. At ako naman, sa simula, wala akong anumang interes sa Pilipinas. Sa katunayan, pakiramdam ko ay naiwan akong mag-isa sa Romania habang isa-isang lumilipat sa Pilipinas ang aking mga ate. Ikaw rin ba? Pupunta sa Pilipinas at magpapakasal? Tanong ng mga tao sa paligid ko na parang nagbibiro. Matigas akong sumagot. Hindi! Maninirahan ako sa Romania. Lubos akong naniniwala dito. Mahal na mahal ko ang Romania at masaya ako sa buhay sa Bucharest. Hindi rin ako marunong magtagalog at wala akong dahilan para umalis sa Romania. Ngunit ang buhay ay hindi umaayon sa ating mga plano. Nagsimula ang lahat ng pumunta ako sa Pilipinas para bisitahin ang kasal ng aking mga ate. Sa panahong iyon, plano ko lamang manatili ng 10 araw at umuwi. Isa itong paglalakbay na walang gaanong inaasahan at magaan ang pakiramdam. Nais kong malaman kung anong bansa ang Pilipinas at kung bakit pinili ng aking mga ate na manirahan doon, ngunit wala akong kahit 1% na pag-iisip na maninirahan din ako roon. Subalit ang 10 araw na iyon ay tuluyang nagpabago sa aking buhay. Mula nang bumaba ako sa eroplano at dumating sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, may kakaibang pakiramdam. Napakalaki at napakalinis ng airport at napakabilis ng immigration. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang sumunod. Ana, sasakay ka ba ng Grab o taxi? Tanong ni Maria. Agad akong sumagot na magta-taxi. Sa aming lugar, mas maginhawa ang mag-taxi kung pupunta sa bayan mula sa airport, hindi ba? Ngunit tumawa si Maria at sinabing, mas maginhawa ang pampublikong transportasyon o ride-hailing app dito. Nang marinig ko iyon, sumakay kami sa isang Grab. Ang loob ng sasakyan ay may libreng wifi at maluwag at malinis ang mga upuan para akong nakasakay sa isang bus na pangnegosyo. Mula noon, unti-unti nang nagbago ang aking pag-iisip. Napakaganda ng pamumuhay ng aking mga ate sa Pilipinas. Si Maria ay halos kasing husay na ng isang Pilipino sa pagsasalita ng Tagalog at si Elena naman ay natututo ng magluto ng mga pagkaing Pilipino. Si Ioana naman ay nagtatrabaho sa isang paaralan na nagtuturo ng wikang Romanian. At higit sa lahat, napakabait ng kanilang mga asawang Pilipino. Sila mismo ang nagluluto. Mainit akong tinanggap at naglalakad na magkahawak kamay sa aking mga ate. Medyo naiiba ito sa imahe ng mga asawa na madalas kong nakikita sa Romania.
Ang mga lalaking Pilipino ay magaling magpahayag ng damdamin, sabi ni Elena. Ang mga lalaking Romanian ay may posibilidad na itago ang kanilang emosyon. Ngunit ang mga lalaking Pilipino ay madalas magsabi ng mahal kita at natural ang pagiging mapagmahal. Hindi sila nagtitipid na gumawa ng anuman para sa kanilang kasintahan o pamilya. Nang marinig ko ito, totoo nga. Nang makita ko ang mga kilos ng aking mga bayaw sa aking mga ate, medyo nagulat ako sa simula. Sa Romania, hindi gaanong ipinapakita ang pagmamahal sa pampublikong lugar. Ngunit sa Pilipinas, normal ang maglakad na magkahawak kamay o magkaakbay sa lansangan. Lumipas ang 1 linggo ko sa Pilipinas at naisip ko, oo, magandang bansa nga ang Pilipinas, pero mas gusto kong maging isang turista lamang. Ngunit sa panahong iyon, nakilala ko siya. Nagsisimula ang kapalaran sa maliliit na pagkakataon. Habang nananatili ako sa Pilipinas, natural lamang na mas madalas akong nakasama ang 3 bayaw ko. Sa simula, nakilala ko lamang sila sa pamamagitan ng aking mga ate, ngunit sa paglipas ng panahon, natanto ko kung gaano sila kabait at mapagmalasakit. Ang asawa ng panganay na si Maria ay isang negosyante, ngunit palagi niyang inuuna ang aking ate. Ang pagtimpla ng kape para sa kanya tuwing umaga ay karaniwan na, at madalas din siyang bumibili ng paboritong dessert ng aking ate. Isang araw, nagkataon kong nakita ang isang maikling mensahe na ipinadala ng aking bayaw sa aking ate. Mahal kita. Pagod ka na naman. Salamat sa araw na ito. Ngumiti lang ang ate ko na parang wala lang. Ngunit medyo nagulat ako. Sa Romania, bihira ang mag-asawa na madalas na nagpapahayag ng damdamin. Lalo na ang pagsasabi ng mahal kita sa mensahe araw-araw ay bihira para sa mga lalaking Romanian. Ang asawa naman ng pangalawa na si Elena ay tumutulong sa mga gawain sa bahay. Tuwing weekend, siya mismo ang naglilinis. At sa gabi ay naliligo at pinapatulog ang mga bata. Nang una kong makita iyon, nagulat ako. Kuya, ginagawa mo rin pala ang lahat ng gawain sa bahay? Oo, bahay naman nating lahat ito, kaya natural lang. Ang sagot niya ay napaka-natural at normal, kaya sandali akong nawalan ng salita. Sa Romania, madalas pa ring itinuturing na tungkulin ng babae ang mga gawain sa bahay, kaya ang ganitong pagiging mapag-asawa ay isang bagong sorpresa para sa akin. Ang asawa naman ng pangatlo na si Ayuana ay ganoon din. Kahit pagod na siya sa trabaho, palagi siyang naglalaan ng oras para sa aking ate. Bago pa sila magkaanak, madalas silang naglalakad na magkahawak kamay at nagde-date tuwing weekend. Sa Romania, kapag matagal ng kasal, unti-unting nababawasan ang pagkakataon ng mag-asawa na mag-date ng magkasama. Ngunit sila ay parang nagde-date pa rin, nagmamahalan at nagmamalasakitan. Habang nakikita ko ang ganitong mga eksena, unti-unti ako nagbago ng isip. Napakabait talaga ng mga lalaking Pilipino. Unti-unti akong humanga sa kabaitan at pagmamalasakit ay pinapakita ng aking mga bayaw sa aking mga ate. At bigla akong naisip, magiging masaya kaya ako kung magpapakasal ako sa Pilipinas? Sa totoo lang, nagkaroon ako ng mga relasyon sa Romania. Ngunit hindi ko kailanman naisip ang pagpapakasal. Ngunit matapos kong makita mismo ang maligayang buhay may asawa ng aking mga ate sa Pilipinas, nagsimula akong mangarap na magkaroon din ng ganitong pamilya. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap ng mag-isa sa asawa ng pangatlong ate. Dahan-dahan siyang nagtanong sa akin, Ana, kumusta ang buhay sa Pilipinas? Napakaganda talaga. Sa simula, nagtataka ako kung bakit lahat ng ate ko ay naninirahan sa Pilipinas. Pero ngayon, parang naiintindihan ko na. Kaakit-akit ang mga lalaking Pilipino, hindi ba? Sabi ng aking bayaw na parang nagbibiro at ngumiti ako ng mahiyain at tumango. Pagkatapos, bigla kong nasabi ang matagal nang bumabagabag sa akin. Kuya, kung may kilala kang mabait na tao, ipakilala mo ako. Sandali siyang nagulat, ngunit agad nang ngumiti ng masaya. Talaga? Gusto mong magpakasal sa Pilipinas? Opo. Nakita ko ang aking mga ate at gusto ko na ring manirahan dito. Mahaba siyang nag-isip bago sinabing may kilala siyang mabuting tao. Pagkalipas ng ilang araw, nakilala ko ang isang lalaki sa pamamagitan ng pagpapakilala ng aking bayaw. Ang pangalan niya ay Marco. Siya ay isang junior na nagtapos sa parehong universidad ng aking bayaw at nagtatrabaho sa isang trading company. Sa unang araw ng aming pagkikita, nagpalitan kami ng magaang pagbati sa isang cafe. Magandang araw, Ana. Marami na akong naririnig tungkol sa'yo. Oo. Maligayang pagdating. Sa totoo lang,
Hindi pa ako nakaranas ng ganitong blind date kaya napakailang ko. Ngunit maayos na pinangunahan ni Marco ang pag-uusap. Sinabi niya na wag ako mag-atubiling magtanong kung mayroon akong gustong malaman tungkol sa kultura ng Pilipinas. Nagkausap din kami tungkol sa pagkakaiba ng Romania at Pilipinas at unti-unti kong nabawasan ang aking kaba. Sa simula, inakala kong isa lamang itong magaang pagkikita. Ngunit mula noon, natural na kaming madalas magkita. Isang araw, nagtanong si Marco sa akin, "Ana, gusto mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay?" Nag-isip ako at tapat na sumagot, "Hindi sa simula. Plano kong manirahan sa Romania." Ngunit nang makita ko ang kasal ng aking mga ate, naisip kong hindi rin masama ang manirahan sa Pilipinas. Kung gayon, hindi rin masama kung makikilala mo ang isang mabuting tao dito at magpakasal? Sabi niya na parang nagbibiro. Ngunit naisip ko na baka hindi lamang ito biro. Mula noon, mas lalo kaming naging malapit. At sa isang punto, nagsimula kaming tignan ng isa't isa ng maespesyal na damdamin. Nararamdaman ko na ang pagdidate sa Pilipinas ay lubhang naiiba sa Romania. Si Marco ay isang taong tuwirang nagpapahayag ng damdamin. Kung gusto niyang makita ako, sasabihin niya, "Gusto kitang makita." Kung mahal niya ako, sasabihin niya, "Mahal kita. Ana, ayokong umuwi ka sa Romania." Isang araw, tumingin siya sa aking mga mata at sinabi iyon, "Gusto kong manatili ka rito sa Pilipinas kasama ako." Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, isang mainit na damdamin ang bumalot sa kaibuturan ng aking puso. Matagal na akong masaya tuwing kasama ko si Marco. Pinapansin niya ang maliliit na bagay para sa akin at tinutulungan akong umangkop sa buhay sa Pilipinas. At isang araw, formal siyang nagtapat sa akin, "Ana, maaari ba tayong maging seryoso?" Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Oo, kaya kami ay naging magkasintahan. Tulad ng paghahanap ng pag-ibig ng aking mga ate sa Pilipinas, nakilala ko rin ang aking kapalaran dito. Hindi ko na itinuturing na pansamantalang lugar ang Pilipinas, kundi ang lugar kung saan magsisimula ang aking bagong buhay. Mula nang maging magkasintahan kami ni Marco, mas lalong naging espesyal ang buhay ko sa Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang destinasyon ng paglalakbay, kundi ang lugar kung saan naroroon ang mahal kong tao. Madalas kaming magkasama. Tuwing weekend, naglalakad kami sa kahabaan ng Manila Bay at sa gabi ay naghahanap ng masasarap na pagkain. Itinuro sa akin ni Marco ang iba't ibang kultura ng Pilipinas at ako naman ay nagsisikap na mas maging mahusay sa pag-aaral ng Tagalog. Gusto niyang malaman ang pagkakaiba ng Romania at Pilipinas at ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kultura ng pagdidate at pamumuhay sa Romania. Sa Romania, kahit magkasintahan, medyo mas maingat sa pagpapahayag ng damdamin kaysa sa Pilipinas. Ganun ba? Naramdaman ko rin iyon nang magpunta ako sa Romania para sa business trip. Pero parang sanay ka na sa Pilipinas ngayon, Ana. Oo, parang ganun na nga. Nagulat ako nang nahawakan ko na pala ang kamay ni Marco. Dati, hindi ako sanay sa ganitong kilos bago ako dumating sa Pilipinas. Ngunit ngayon, mas mainit at komportable ang pakiramdam nito. Ngunit dumating ang isang maliit na hadlang sa aking pag-iisip. Sa akalang magpapatuloy ang masayang sandali. Nangyari ito isang araw. Pagkatapos naming kumain ng hapunan ni Marco at pumunta sa isang cafe. Tumayo ako sa harap para umorder at nakatayo si Marco sa likod ko. Isang Amerikano at isang matcha latte po. Opo, ang kabuuan po ay 1,200 yen. Natural akong kumuha ng wallet para magbayad. Ngunit iniabot ni Marco ang kanyang kamay para pigilan ako. Ako na ang magbabayad. Hindi, ako na ang magbabayad ngayon. Sa Romania, natural lamang sa kultura na hatiin ang gastos kapag nagdi-date, kaya sinabi ko yun ng walang pag-aalinlangan. Ngunit umiling si Marco at matigas na sinabi, "Hindi, sa tingin ko, dapat ang lalaki ang magbayad." Sandali akong nagulat. Bakit? Pareho naman kaming nagtatrabaho, kaya okay lang kung ako ang magbabayad, hindi ba? Oo, pero sa tingin ko, dapat ang lalaki ang mag-treat sa babae. Hindi ko maintindihan ang mga salitang iyon. Hanggang ngayon, humahanga ako sa kabaitan ng mga lalaking Pilipino. Ngunit sa bahaging ito, naiiba kami ng pag-iisip. Pero kung palaging ang lalaki ang magbabayad, nakakahiya naman. Kung gayon, sa susunod, ikaw ang mag-treat sa akin ng masarap. Ngayon, ako na ang magbabayad. Sa huli, si Marco ang nagbayad. Ngunit mula noon, muli akong nag-isip tungkol sa pagkakaiba ng kultura ng pagde-date sa Pilipinas at Romania. Hindi lang iyon. Habang nakikipag-date kay Marco, nakaranas ako ng ilang bagong pagkakaiba sa kultura. Isang araw,
Nakatakda kaming makilala ang pamilya ni Marco. Alam kong sa Pilipinas, madalas na maagang nakikilala ang pamilya ng kapareha kapag nagde-date. Ngunit nang ako na ang nasa posisyon na iyon, kinabahan ako. Ang bait ng aking mga magulang. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Mag-usap ka lang ng natural. Tumango ako, ngunit sa totoo lang, marami akong alalahanin sa aking puso. Sa Romania, kahit nagde-date, bihira ang makilala ang mga magulang ng kapareha. Lalo na, madalas na hindi nakikilala ang pamilya hanggat hindi pa napagdedesisyonan ng kasal. Ngunit sa Pilipinas, natural na kultura ang ipakilala ang kasintahan sa mga magulang. Sa araw ng aming pagkikita, nagsusuot ako ng isang maayos na dress at kasama si Marco ay nagtungo sa restaurant kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Magandang araw po. Ito po ang unang pagkikita natin. Maingat akong bumate at ngumiti ng mahinahon ng mga magulang ni Marco at sinalubong ako. Ay, narinig naming taga-Romania ka, kaya medyo nag-alala kami, ngunit napakahusay mong magtagalog. Kulang pa po. Kailangan ko pa pong mag-aral ng mas masipag. Mapagkumbaba akong sumagot. Sa kabutihang palad, maganda ang kapaligiran. Maraming tanong ang mga magulang ni Marco tungkol sa aking buhay sa Romania at tapat akong sumagot. Ngunit nang malapit nang matapos ang hapunan, biglang nagtanong ang ina ni Marco sa akin. Ana, plano mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay? Sandali akong nagulat. Sa totoo lang, sa panahong iyon, wala pa akong kasiguraduhan na maninirahan ako sa Pilipinas. Nagde-date ako kay Marco, ngunit marami akong pag-aalinlangan tungkol sa kung gugugulin ko ba ang buong buhay ko sa Pilipinas. Hindi pa po ako sigurado. Tapat akong sumagot. Pagkatapos, ngumiti ang ina ni Marco nang may mahiwagang ekspresyon at tumango. Ganun pala, talaga nga namang naiiba ang kultura ng Pilipinas at Romania kaya marami kang alalahanin. Naramdaman ko na may malalim na kahulugan ng mga salita ng ina. Pauwi, sinabi ko kay Marco. Marco, kailangan ko ba talagang manirahan sa Pilipinas? Hinawakan ni Marco ang aking kamay at dahan-dahang sumagot, gusto kong makasama ka kung nasaan ka man. Ngunit ikaw, ang kailangang magdesisyon. Huwag mong isipin na kailangan mong manatili sa Pilipinas ng pilit. Dahil sa mga salitang iyon, mas lalo akong nag-isip ng malalim. Maganda nga ang buhay sa Pilipinas. Habang nakikita ang aking mga bayaw at ate, naramdaman ko ang kaakit-akit ng mga lalaking Pilipino at napakasaya ko sa relasyon namin ni Marco. Ngunit tama bang desisyon na iwanan ng 25 taon ng buhay ko sa Romania at tuluyang manirahan sa Pilipinas? Ilang araw akong nag-isip at bigla kong napagtanto ang isang mahalagang katotohanan. Masaya na ako sa buhay sa Pilipinas, hindi ba? Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa Pilipinas at masaya ako araw-araw habang natututo ng bagong kultura. Nang makita ko ang masayang kalagayan ng aking mga ate, gusto ko ring mamuhay ng ganito at higit sa lahat, mahalaga sa akin ang oras na kasama ko si Marco. Napagdesisyonan ko na. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Marco sa kahabaan ng Manila Bay, dahan-dahan ako nagsalita. Marco, gusto kong manirahan sa Pilipinas. Sandali siyang nagulat, ngunit agad nang ngumiti nang maliwanag at mahigpit na hinawakan ng aking kamay. Talaga? Hindi ka magsisisi? Oo, gustong-gusto ko na ang buhay sa Pilipinas. At tumingin ako kay Marco at sinabi, dahil nandito ka. Sa sandaling iyon, niyakap ako ni Marco. Dahan-dahang umihip ang hangin sa gabi sa Manila Bay at naramdaman ko ang mainit na kapayapaan sa kanyang mga bisig. Mula noon, tuluyan kong napagdesisyonan na magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Napakasaya ko sa buhay sa Pilipinas. At masayang oras na kasama ko si Marco, ngunit malapit nang matapos ang nakatakdang panahon at kailangan ko nang umuwi sa Romania. Sa simula, isa lamang itong paglalakbay. Ngunit ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagdulot ng maraming pagbabago sa akin. At ngayon, kailangan kong ipaalam sa aking mga magulang ang tungkol sa aking kasal. Sa loob ng eroplano, patuloy akong nag-isip. Dahil alam ko kung paano magre-react ang aking mga magulang. Kahit nang isa-isang magpakasal sa Pilipinas ang aking mga ate, nalulungkot ang aming mga magulang. Lalo na, malakas ang kagustuhan nilang manatili ako, ang bunsong anak, sa Romania. Paano ko sasabihin ito? Sa huli, napagdesisyonan kong tapat na sabihin ang aking nararamdaman. Nang dumating ako sa Romania at nakita ang aking mga magulang, maingat akong nagsalita. Mama, Papa, plano ko pong magpakasal. Sandali nawala ng salita ang aking mga magulang. Ano?
Ikaw din, Ana. Tumingin sa akin ang aking ama na may gulat na ekspresyon. Halatang naguguluhan din ang aking ina. Baka naman sa Pilipinas ka rin magpapakasal. Dahan-dahan akong tumango. Opo, may nakilala po ako roon. Napakabait po niya. Naiintindihan niya po ako. Mapagmalasakit po siya. At gusto ko po siyang makasama. Ngunit ang reaksyon ng aking mga magulang ay gaya ng inaasahan. Si Maria, si Elena, si Ioana, lahat sila ay naninirahan sa Pilipinas, hindi ba? Ngayon, kung sasabihin mo maninirahan ka rin sa Pilipinas, kaming dalawa na lang ang maiiwan, hindi ba? Puno ng kalungkutan ng boses ng aking ina. Huminga rin ng malalim ang aking ama at sinabing, hindi ko man sinabi sa mga ate mo, pero sa totoo lang, nalungkot ako. Ikaw ang bunso. Akala ko, kahit ikaw lang, mananatili sa Romania. Lubos kong nauunawaan ang nararamdaman ng aking mga magulang. Kaya mas maingat kong sinabi ang mga salita. Kaya mama, papa, bakit hindi niyo po subukang pumunta sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Opo, habang dinadalaw niyo po ang mga ate ko. Kung makikita niyo po ng personal kung sino ang pakakasalan ko, hindi po ba kayo medyo gagaan ng loob? Nag-atubili ang aking mga magulang. Ngunit sa huli ay tinanggap ang aking mungkahi. Sige na nga, kung ganoon ang sinasabi mo, susubukan naming pumunta minsan. Kaya kami ng aking mga magulang ay nagtungo sa Pilipinas. Nang bumaba kami sa eroplano at dumating sa Ninoy Aquino International Airport, personal na nakita ng aking mga magulang ang Pilipinas sa unang pagkakataon. Wow, napakalaki pala talaga ng airport. Humanga ang aking ina habang lumingalinga. Nagulat din ang aking ama sa kalinisan at modernong pasilidad. Parang mas moderno kaysa sa airport sa Romania. Ngumiti ako at sinabing, kung makapunta po kayo sa Pilipinas, medyo naiiba ang pakiramdam, hindi po ba? Tumango ang aking mga magulang. Positibo ang kanilang unang impresyon sa Pilipinas. At nang sumakay kami sa airport premium taxi o grab upang pumunta sa aming tirahan, muli silang nagulat. Napakalinis pala talaga ng loob ng sasakyan. May libre pang wifi. Wala kaming ganyan sa Romania. Sa simula ay nalulungkot ang aking mga magulang. Ngunit habang personal nilang nararanasan ang maginhawang sistema at malinis na kapaligiran ng Pilipinas, unti-unti silang nagpakita ng positibong reaksyon. Nang mailagay namin ang aming mga bagahe sa tirahan, agad kaming bumisita sa bahay ng aking mga ate. Mainit na sinalubong ng aking mga ate ang aming mga magulang at ang aking mga bayaw ay magalang ding bumati. Kumusta po, nanay, tatay? Matagal-tagal na rin po. Naghanda ang aking mga bayaw ng masarap na pagkain at inasikaso ang aming mga magulang. Kayo mismo ang nagluto nito? Tanong ng aking ama nang may pagtataka. Dahil sa Romania, bihira ang magluto ang asawang lalaki. Ngumiti ang aking mga bayaw at sinabing, Opo, mahilig din po kaming magluto. Hindi po kami sigurado kung magugustuhan nyo, pero subukan nyo po. Tumango ang aking ina nang may paghanga at tinikman ng pagkain. Napakasarap. Nakakatuwang kayo mismo ang gumawa nito. Matapos kumain, nilalaro rin ng aking mga magulang ang kanilang mga apo. Nang makita ang mga bata na masaya at malusog na lumalaki, nasisiyahan ang mukha ng aking ina. Mabuti at maayos ang pamumuhay nila sa Pilipinas. At sa wakas, dumating ang araw na makikilala namin si Marco. Nakaupo si Marco sa harap ng aming mga magulang. Nakadamit ng maayos at magalang na bumati. Magandang araw po. Ako po si Marco, ang nagmamahal kay Ana. Isang karangalan po na makita ko kayo ng personal. Tahimik na tinitigan ng aking ama si Marco. Pagkatapos ay nagsalita sa kalmadong boses. Nalungkot ako nang sabihin ni Ana na magpapakasal siya. Ngunit sa pagharap sa iyo ng personal, gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka. Seryosong sumagot si Marco. Gagawin ko po ang lahat para mabuhay ng masaya si Ana sa Pilipinas. At madalas po akong makikipag-ugnayan at bibisita sa inyo sa Romania. Ngumiti ang aking ina nang bahagya nang marinig niya ang mga salitang iyon. Salamat sa mga sinabi mo. Kaya kalmadong nag-usap ang aming mga magulang at si Marco. At sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nagbukas ang puso ng aming mga magulang. Sa loob ng ilang araw, personal na naranasan ng aking mga magulang ang buhay sa Pilipinas at unti-unti nilang naunawaan kung bakit gusto kong manirahan doon. Ang aking mga magulang, na sa simula ay naguguluhan, ay tila nagbabago ang pag-iisip habang nararanasan nila ang kagandahan ng Pilipinas araw-araw. Sa unang araw,
Pumunta kami ng aking mga magulang upang bisitahin ang isang tradisyonal na palengke sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kapanapanabik na palengke. Kuminang ang mga mata ng aking ina habang naririnig ang malakas na boses ng mga nagtitinda sa paligid. Namanghari ng aking ama sa iba't ibang masasarap na pagkain. Halika po, tikman niyo po ito. Sa isang stall ng kwek-kwek, ibinigay sa amin mismo ng tindera ang bagong lutong kwek-kwek. Kumagat ang aking ina at lumaki ang kanyang mga mata. Ay, napakasarap pala nito. Hindi po ba? Mas masarap po ito kung lalagyan ng maanghang na suka. Ipinaliwanag ng magiliw ng tindera at ngumiti ang aking ina nang nasisiyahan at bumili ng isang bag ng kwek-kwek. Huminto ang aking ama sa harap ng isang stall ng turon. Tinitigan niya nang may pagtataka ang sariwang lutong turon. Pagkatapos ay kumagat at humanga. Oh, ang daming palaman ng saging. Iba ang lasa nito sa mga natikman ko sa Romania. Papa, masarap po. Oo, kukuha pa tayo ng isa. Ngumiti ako ng bahagya at sinundan ng aking ama upang bumili pa ng isang turon. At sa gabi, ang buong pamilya ay kumain sa isang restaurant ng lutong Pinoy. Dito, ganito ang paraan ng pagluluto ng pagkain. Nagtataka ang aking ama habang tinitingnan ng sizzling sisig sa mainit na plato. Nang sanay na binaligtad at hinati ng aking mga bayaw ang sisig, humanga rin ang aking ina at sinabing, "Napakagaling niyong lahat magluto." Nag-alok ang aking mga bayaw ng isang baso ng San Miguel beer sa aking inatama. Nag-atubili sa simula ang aking ama, ngunit sa huli ay ininom ang isang lagok. Malakas, pero hindi masama. Unti-unting naging magaan ang kapaligiran at parang mas lalong naging malapit ang aking mga magulang sa aking mga bayaw. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros. Habang naglalakad sa mga kalye na may mga lumang gusali ng kolonyal na panahon, hindi napigilan ng aking ina ang humanga. May ganito ring tradisyonal na lugar sa Pilipinas. Napakaganda! Iminungkahi ko sa aking ina. Nasubukan ang pagsusuot ng Filipiniana. Sa simula ay nahihiya siya. Ngunit habang nakasuot ng Filipiniana at tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, ngumiti siya ng nasisiyahan. Ana? Kumuha ka ng isang litrato? Kinuhanan ko ng litrato ang aking ina at ama. Pareho silang may masayang ekspresyon. At sa huli, napagdesisyon na naming maranasan ng isang hilot o spa dahil sikat ang kultura ng spa sa Pilipinas. Magandang subukan ito. Sa simula ay ayaw ng aking ama, ngunit sa huli ay sumama siya dahil sa paghimok namin ng aking mga bayaw. Medyo nakakailangan magkasama tayong lahat. Ngunit matapos niyang ilubog ang kanyang katawan sa mainit na tubig o matapos ang massage, lumuwag ang kanyang ekspresyon at humanga siya. Ay, napakagaan ng pakiramdam nito. Pagkatapos, nagpahilot pa ang aking ama. Sa simula ay tumanggi siya, ngunit nagulat ng maranasan niya. Wow, ang galing nito. Ang lambot ng balat ko. Tumawa ang aking ama habang may pagtataka na hinahaplos ang kanyang braso. At sa huli ay umalis siya sa spa ng nasisiyahan. Ang aking ina naman ay gumugol ng nakaka-relax na oras habang umiinom ng halo-halo sa rest area. Ang ganda pala rito. Kung may ganito lang malapit sa bahay, madalas akong pupunta. Kaya, sa loob ng ilang araw, naranasan ng aking mga magulang ang iba't ibang bagay sa Pilipinas. At unti-unti silang nagbago ng pananaw sa Pilipinas. Sa huling araw, tinipon ng aking mga magulang kami ni Marco at ang aking mga ate at bayaw at sinabing, sa totoo lang, marami kaming alalahanin nang sabihin ni Ana na magpapakasal siya sa Pilipinas. Ngunit sa personal na pagpunta namin dito, parang naiintindihan ko na kung bakit gusto ni Ana na manirahan sa Pilipinas. Tumingin sa akin ang aking ina at ngumiti. At napakabait din ng aking mga bayaw. At higit sa lahat, napakasaya ng aming bunso. Kaya kailangan namin siyang pagpalain. Tumango ang aking ama at sinabing, "Oo, mabuhay ka ng masaya." Mahigpit kong niyakap ang aking mga magulang at ipinahayag ang aking pasasalamat. Mama, Papa, maraming salamat po talaga. Mula ngayon, kailangan niyo po talagang madalas bumisita sa Pilipinas. Tumawa ang aking ina at sinabing, dahil ang 4 naming anak na babae ay nasa Pilipinas, kung bibisita kami, maaari kaming manatili ng mas matagal. Ngumiti rin ang aking ama at sinabing, oo nga, habang nananatili tayo rito. Mas kailangan nating tamasahin ang buhay sa Pilipinas. Kaya, umuwi ang aking mga magulang sa Romania at pinagpala ang kasal namin ni Marco sa harap ng isang bagong simula sa Pilipinas.
Hindi na ako kinakabahan. Sa gitna ng pagpapala ng aking pamilya, napagdesisyonan kong tahakin ang buhay na pinili ko. At naniniwala ako na sa lugar na ito, maninirahan ako ng masaya kasama ang mahal kong tao.